Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:44 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Bago po tayo dumiretso sa ating talakayan ngayon, isa munang flash report. Flash Report! Flash Report! Kung hindi saksakan, barilan, ano ba itong nangyayari sa atin? No? Isang dentista at guro binaril at napatay dyan po sa Abra. Ang buong detalye, RH41, Romy Gonzalez. Romy? Wala pang isang oras na nakalilipas. Matapos sa barilin, itong isang dentista at isang guro sa isang kainan sa Bangged Abra. Partikular dito sa Daily Cafe, malapit lamang sa Oval Era Mall sa Zone 4, Bangged Abra. Ayon sa report, mukhang punong-puno ng mga estudyante at yung dalawang biktima ay magkasama ng barilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Dead on the spot si Dr. Francisco Jr. Dahil sa tama ng bala, samantarang si Mr. Odilon Feria ay naisugod pa sa pagamutan sa Bangged Abra, subalit ito ay binawian din ng buhay. Hanggang sa ngayon ay patuloy ginagawang investigasyon ng Bangged Municipal Police Station sapagkat wala pang isang oras ito nangyayari. Before 6 o'clock lang ito at hindi natin malaman kung bakit ngayon ang biktima naman isang dentista at guro. Ano kaya ang motibo? Yan ang talagang makikita mo sa video kung paano nila binaril. Makikita diyan kung paano binaril ng mga suspect itong dalawang mga biktima. Hindi natin mawari kung bakit tuloy-tuloy ang nangyayaring karahasan diyan sa lalawigan ng Abra. Ngayong ilang araw na lamang, mahigit na isang araw, ay magsisimula na formally itong campaign ng mga local candidates sa naturang lalawigan. Magbabalik tayo sa iba pang mga detalye ng naturang insidente upang alamin ang magiging aksyon na gagawin na makagawad ng Philippine National Police. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH41 Romy Gonzalez. Balikan mo kami para malaman natin kung ano ba kaya ang motibo, bakit naman pinaslang ang isang doktor, no, dentista at guro dyan sa may Bangged Abra. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang DZRH, Usapang Legal. Ako na po ang inyong makakasama. Ako po si Attorney Cam. Medyo husky ang boses natin ngayon. Kaya naman, bear with me. Pero pag-uusapan po natin, no, yung mga nang-iiwan dyan, no. Akala mo, siya na ang yung forever. Pero sa bandang dulo, iiwan ka rin pala, no. Yung mga asawang nang-iwan o nag-abandona, no, sa kanilang pamilya ng walang balidong dahilan, walang makatwirang dahilan, sila nga po ba ay mayroong tinatawag na psychological incapacity na naaayon po, no, na terminolohiya sa ating batas, no? Pag sinabi mo kasi psychological incapacity, ano ba ito, no? Meron bang diferensya sa pag-iisip? Meron bang, ano ba to? May halin tulad natin sa insane o kaya sa isang taong baliw, no? Kasi pag narinig natin psychological incapacity, no? May tama sa ulo, nalaglagan ng isang tornilyo. Tama ba yung mga ganong terminolohiya pag sinabi nating psychological incapacity? Paano ba ito ginagamit, no, ng ating batas, no? Paano ba ito pinaliwanag sa ating batas, no? Kasi meron pong mga jurisprudence, no, mamaya ibabanggitin natin, lalo na yung mga bagong kaso, no, na dinesisyonan ng Korte Suprema tungkol po sa psychological incapacity, no? Dahil alam nyo naman po, no, itong psychological incapacity, alam kong familiar sa inyo to
dahil lalo't yung mga naghiwalay na asawa, no? Ito po yung gasgas, no, na ginagamit kapag sila po ay nagfa-file ng petition for nullity of marriage, no? Hindi lang basta-basta petition for annulment, no? Petition for nullity of marriage. Magkaiba po kasi ito, no? Kapag petition for annulment, meron pong mga grounds, no, na nilay down ng ating family code at yun ang maaari mong gamitin, no, para mapawalang bisa ang isang balidong kasal. Ibig sabihin valid po ito, no? Pero dahil sa mga grounds na nasabi po ng family code, ito po ay naging naging invalid, no? Ibig sabihin, naging walang bisa, no? Sa simula, may bisa hanggang sa naging walang bisa. Pero ang petition for nullity, declaration of nullity of marriage, ito po sa simula pa lamang void na o wala ng bisa. So yun ang pinagkaiba po noon. Ang nangyayari po kasi, no, pag sinabi natin petition for annulment, though may valid grounds, meron po itong prescription. Ibig sabihin, nagpiprescribe po ito. Pag hindi mo ito ginamit within a certain period of time na binigay sa'yo ng batas, hindi mo na ito magagamit pa. No? Unlike sa psychological incapacity na walang wala pong prescription, no? Dahil sa simula pa lamang, no, na-manifest na itong psychological incapacity. Ngayon, ang burden of proof na magpapatunay na may psychological incapacity, nag-allege po na ang kanyang spouse ay may psychological incapacity, which is ito mga pinaka-recent po, no? Yung nang-iwan po ba, nag-abandona ng pamilya for unjustified period of time. Siya pa ay may psychological incapacity. Pero before we develop onto that, no, ang state po kasi, no, sabi ko nga sa inyo, pag kayo po ay nagpapakasal, 3 partido lagi, no, bukod sa, of course, yung kay bride, kay groom, o kaya naman si father, sabi nila yung 3 partido, no, may iba naman, 3 partido, si bride, si groom, at saka si Lord, o of course, no, o kaya naman yung yung iba pa, no, sa ibang mga religious sector. Meron din pong 3 panig, no, pag sinabing nagpapakasal po, no, yung bride, yung groom, tsaka yung estado, no. Ibig sabihin, pag kayo po ay nagpapakasal, no, kayo po ay nagsasubmit ng mga requirements, no, para mapalitan ang inyong status, no, magiging of course married na, and para magkaroon po ng parang registration, no, ang inyong kasal sa ating of course Philippine Statistics Authority, no, o yung PSA. Ibig sabihin po niyan, kumukuha kayo ng mga marriage license, pinapasa po ninyo sa PSA, 'di ba? Para magkaroon po kayo ng kaukulang registration, no, mapabatid sa iba na kayo po ay eto na, nakipag-isang dibdib na sa inyong minamahal. Ang nangyayari po, kapag kayo ay maghihiwalay, dahil nga syempre nag-submit kayo ng inyong registration, no? Ang epekto po kasi kaya tayo ay nagpapa-annul, no, ay para mabalik ang inyong status sa pagiging single, from married to single, no? For the purpose of course, kung gusto niyo ulit mag-asawa, makahanap ng pangalawang gloria, sabi ng batas, go. Pero, again, kailangan po, nandyan pa rin, nangingialam pa rin po ang estado. Bakit, no? Dahil para mapawalang bisa ang inyong kasal, kailangan nyo pong pumunta sa korte at sabihin na ang aming kasal po ay papawalang bisa namin dahil sa mga ganitong grounds, no? At isa sa mga ground na laging ginagamit, sinasite po, ay ang psychological incapacity. Ayan. Alam niyo po ba ba't nangingialam ang estado, no? Pagdating po sa mga ganitong usapin, nakalagay po kasi sa ating konstitusyon, na ang estado po nire-recognize niya ang family as the foundation of nation. Of course, no, ang pundasyon ng ating bansa, pamilya. At ang kasal po ay isang inviolable social institution. At kailangan itong protektahan ng ating estado. Ibig sabihin, no, napakasagrado nitong institusyon na ito, doon naman lahat nagsisimula.
pala di ba? Sabi nga nila, family is everything. Kaya ka nagtatrabaho para sa pamilya, di ba? Ano importante? Mas trabaho, pamilya. Of course, family, no? Kaya ka nga, again, tatrabaho para sa pamilya, di ba, no? So, ang pagkakaroon po ng pamilya, napaka-bless po natin yan kapag kayo ay, of course, nakatagpo, no? Ng katuwang sa buhay na hindi ka iiwan at tatayo, no, bilang haligi ng tahanan, no? Okay, ang nanay naman po, of course, nandyan din po, no? So, laking tulungan po yan, no? Lalo kapag merong mga supling, may mga anak na, no? Kailangan po natin of course, palakihin sa tamang pagpapalaki, no? At syempre, kasama na po sa tungkulin natin, pagbibigay, pagpo-provide po, no, ng pangangailangan, basic necessity po, katulad ng, of course, yung pagkain, mga damit, pag-aaral, ganun din po, of course, yung pagbabayad ng kuryente, tubig, tsaka renta ng bahay, no? So, ito po ay napakasagradong institusyon at pundasyon ng ating nasyon, kaya naman po, pinoprotektahan ng Estado, no, ang marriage at ang pamilya. Kaya naman po, kung merong mga hiwalayan na usapin, so kailangan pong dumulog sa korte para makita na dapat nga bang ipawalang bisa ang ating kasal. Yan. Again po, no, pag sinabi nating psychological incapacity, ito po yung ground na ginagamit, no, para madeklara na walang bisa ang kasal sa simula pa lamang. At ito po yung napapaloob, of course, sa Article 36 ng Family Code. And, syempre, no, ang nabanggit ko na kanina, magkaiba po ang Declaration of Nullity of Marriage at saka Annulment of Marriage. Kung saan, no, ang Annulment of Marriage, valid po ito, may bisa hanggang sa mapawalang bisa. Unlike po ng Declaration of Nullity of Marriage, sa simula pa lamang, wala nang bisa, no, nung kasal pa lamang kayo, no, void from the very beginning at as if hindi po siya nag-exist, no. Okay, minsan pag sinabi mo annulment, akala nila, no, it's either annulment or petition for declaration of nullity of marriage, no, pareho lang. So again, magkaiba po ito, no. Kaya naman po, no, ay kami nung nag-take kami sa bar exam, pag sinabi pong psychological incapacity, laging nasa may bar exam ito, no, paborito nila to kasi ang dami pong mga desisyon ng Korte Suprema para liwanagin ano nga ba itong psychological incapacity. Ito ba ay kailangan na maipaliwanag base sa medical na terminolohiya o base sa legal na terminolohiya. Yan. Kaya mamaya pag-uusapan po rin natin yan, no? Again po, ang sinasabi po natin kapag ginamit po ang psychological incapacity, yung pagiging psychological incapacity ng taong ito must exist at the time of marriage. Kinasal kayo, meron pala siyang ganito. No, may psychological incapacity pa yung spouse mo na hindi mo alam, no, na maaari mo lang malaman nung kayo na ay nagsasama. Okay? Again, meron tayong sa partner natin, nakala natin kilala na natin, no, unless otherwise, no, kayo po ay magsama na sa isang bahay, magkaamuyan na ng mga kung ano-ano ng inyong mga tinatagong baho or whatever, at doon mo makikita na meron pala, no, na mag-manifest pala itong later mo lang napansin na ganito pala siya, ganun pala, ay bakit ganun, ayan, yung mga haka-haka mo, ito ba matuturing na psychological incapacity on his or her part. Okay. Pag sinabi po bang psychological incapacity, ibig bang sabihin para itong personality disorder? Yan, di ba yung kanina sinabi natin, para ba itong may dual personality? O kaya, no, parang, ano ba, nalaglagan ng tornilyo? O kaya ay may something, gano'n, no? Ano ba yung psychological incapacity? Ito ba yung personality disorder? And ang sagot po ay hindi po. Hindi ito basta-basta personality disorder. Sabi po ng ating jurisprudence, no, dun sa mga earlier case, no, pag sinabi pong psychological incapacity, ito po yung inability na hindi po makapag-comply dun sa essential marital
obligations. Ano ba yung essential marital obligations natin, di ba? Ito yung, of course, yung pagmamahal, love, respect, yung respeto, fidelity, yung siya lang, walang iba, walang mga extra affairs, support, no, sa pamilya, sa mga anak, at mutual help, no. Ibig sabihin kayo ay parehong nagtutulungan na mag-asawa, no. That's yun yung sinasabi natin na marital obligation, na kapag kayo ay nag-asawa na, kailangan kayong dalawa nagmamahalan, nagrerespetuhan, nagsusuportahan, exclusive lang sa isa't isa, hindi kayo naghahanap ng third party, at kayo ay nagtutulungan. So yan yung inyong marital obligation pag kayo po ay nagpamilya na. Ngayon, kung hindi ma-comply ng isa yan, sa isang spouse, ang tawag dyan ay meron siyang psychological incapacity, no? Not only one spouse, again, minsan may iba, dalawang spouse, parehong spouse, hindi ma-comply itong marital obligation. Pareho silang nanghahanap ng third party, wala nang respeto sa isa't isa, tapos hindi nagtutulungan. So, not necessarily na isang spouse lang, no? Minsan dalawang spouse, both nade-declare na psychological incapacitated, no? To fulfill the marital obligations. So mamaya, pag-usapan pa natin, marami pa tayong pag-usapan, plus again, yung latest case. Dito po sa Usapang Legal, kasama pa rin po, of course, yours truly, Attorney Cam. Hanapin niyo po sa TikTok, AGTYCAM. Dito lamang po yan, of course, sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH. Bago tayo bumalik sa ating usapin, hingi lang tayo ng follow-up report sa nangyaring pananaksak po ng isang estudyante. Kalungkot po ito, no? Sa kapwa nito na estudyante rin po sa May Parañaque na ikinamatay po ng biktima, RH27 Noche Cacas. Ibalita mo nga to, Noche. Follow-up report. Attorney Cam, dito ko ngayon sa ospital ng Parañaque sa Barangay Don Bosco dito sa lungsod, kung saan ay nandito pa rin yung katawan itong grade 8 student na sinaksak ng kanyang classmate sa loob ng eskwelahan sa Barangay Monwoca, Parañaque, at sa loob ng Monwoc National High School dito sa Barangay Monwoca, Parañaque. At batay sa ating nakuhang paunang impormasyon mula dito sa kay Teodoro Tamayo, na isang security guard volunteer ng katabi ng eskwelahan na St. Mary Homeowners Station, ang kausap niya kanina yung nanay nung biktima, at sinabi nga na nag-text yung kanyang anak na baka saksakin ako bukas. Yun ang pero binaliwala naman ng nanay yung text message ng kanyang anak. Pero basta iba pa nating nakuhang impormasyon ay mukhang nabubuli yung suspect na ngayon ay nasa kustodiya na ng Parañaque City Police Station. Ang suspect ay agad namang naharang ng mga security guard ng eskwelahan, at yung ibang nanay at yung kanilang anak nang malaman yung insidente, yung mga estudyante nag-uwi, pinauwi na agad dahil nga doon sa na-trauma yung kanilang mga anak, particular na yung classmate pa ng biktima. At nakatakbo pa daw ng ilang metro yung biktima, pero dahil nga sa nagtakot din yung ilang mga kabataan na mga estudyante, ay nagsigawan, nagtakbuhan, iba nagbabaan sa kwarto sa palapag ng eskwelahan, kaya natuntun yung nangyaring insidente. So sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng Parañaque City PNP. Dumating na rin yung taga scene of the crime operative sa Attorney Cam, at pumasok na sa loob ng eskwelahan
para magsagawa ng investigasyon. So kanina yung nanay, usap-usapan ng mga nanay ng mga estudyante, paano daw nakapasok yung kutsilyo sa loob ng eskwelahan. Noche. Ano follow-up report? Yes, Attorney Cam. Oo, noche nung time ba na sinaksak yung biktima? Nagkaklase ba o recess ba? Anong oras ba? Wala pang sapat na informasyon kung nagkaklase. Pero bigla daw lumabas yung bata, yung biktima, at yun na, humihingi na ng tulong. Batay sa ating nakuha ang informasyon doon sa mga bata na nakausap, nagkwento ng mga nanay ng bata na nakakita doon sa insidente. At yun na, Attorney Cam, ay iniimbestigahan kung paano nakapasok yung kutsilyo. At yung pangalawa ay yung sinasabi na binubuli daw yung suspect. Kaya na pasintabi isang gay yung suspect, Attorney Cam. Maraming salamat, Noche Kakas. Oo, nakakalungkot. Inaalam pa ng Parañaque PNP, hindi ko makausap yung nanay nandito sa basement, hindi ko makakausap dahil hindi pa hindi pa tanggap yung nangyari sa kanyang anak na isang babae. Yan ang follow-up report, RH27, Noche Kakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Nako, isa tong malungkot na pangyayari sa buhay ng isang magulang. Balikan po natin yung ating topic na may kinalaman pa rin po, psychological incapacity, yung asawang nang iwan po ba o nag-abandona sa pamilya ng walang basihan o kaya naman walang makatwiran na dahilan, meron nga po bang psychological incapacity? At kanina binabanggit natin yung psychological incapacity, yung sinabi natin hindi ito isang personality disorder, bagkus ito ay inability na mag-comply doon sa marital obligations na sinasabi po ng ating family code, na kung saan ang mag-asawa po ay dapat nagmamahala, nagrerespetuhan, dapat loyal sa isa't isa, nagsusuportahan, nagtutulungan at magkasama sa isang bahay, cohabitation, at dapat po pag sinabi natin na psychological incapacity, yung incapacity po must be grave, Ano yung grave? Pag binasa mo siya, grave, dapat grabe po ito, Enduring, ibig sabihin terrible, At incurable, Parang malala na, Parang walang lunas. Pero yung incurable, not in a clinical sense, alam niyo po, nung kami nag-exam sa bar exam po, lagi naming sinasabi, kailangan sauluhin natin yung muli na case, Parang kay Attorney Cam lang, muli na case, Yung guidelines sa sinasabi ng Korte Suprema pagdating sa psychological incapacity. Andyan po dyan yung sinasabi na yung burden of proof, yung bigat na pagpapatunay na ang spouse po ay may psychological incapacity ay nasa petitioner, yung nagpa-file ng petition o nagpapawalang bisa ng kasal. Siyempre kasama na rin po yung root cause ng psychological incapacity must be clinically identified. So may mga expert po dyan. So mayroong mga testimonya na ginagamit po dyan. At ang incapacity po, ay kailangan mapatunayan na ito po ay nag-exist at the time of marriage. May nakakaalala sa akin. Wait lang, inom lang tayo ng tubig, Okay, at ang pinakalas po again po, yung incapacity must be grave enough, Dapat po matindi talaga, na mapapakita na itong taong ito ay hindi po capable na mag-comply sa marital obligations ng ating batas. So yun po yan, Actually, after nung muli na case, isa pa sa pinaka-identifying landmark case, ito yung Tan Andal versus Andal.
no, na lumabas po yung desisyon noong 2015 kung saan kinlarify po ng Korte Suprema yung psychological incapacity po ay hindi po medical or clinical condition. Ibig sabihin, no, hindi to kailangan ng partikular na diagnosis ng isang psychiatrist, no? Kasi nga po, again, tinitignan po ito in a legal sense, no? Ang totality, no? Ang kabuuan na ebidensya kasama na ng mga testimonya ng asawa, ng mga kamag-anak, yung mga nakakilala dun sa may taong may psychological incapacity, mga kaibigan, ay pwede pong ma-prove, no? Kahit wala pong medical diagnosis. Ibig sabihin, again, hindi po kailangan ng mga testimonya ng mga expert, no, like yung mga psychiatrists para ma-prove ang psychological incapacity. Testimonies pa lang po ma-prove na, pero advantage lang kung of course mayroong testimonya from the psychiatrist, ano po. At ang psychological incapacity ay pwede pong ma-prove by clear and convincing evidence. So, hindi po kailangan, no, sinasabi natin na proof beyond reasonable doubt. So, again po, ang elements po para mapatunayan ang psychological incapacity, kailangan nag-exist po before the celebration or at the time of marriage, no? O kaya kahit nag-manifest po later, no? Meron siyang psychological incapacity, gravity, no? Yung difficulty o kaya yung kanyang neglect, no, doon sa sinasabi nating marital obligation ay hindi talaga ginagawa, at ito pala ay parang deep-rooted inability, no? Ibig sabihin, malalim talaga ang pinanggalingan, no? Juridical antecedents, importante rin po yan. Ibig sabihin, kailangan matrace doon sa person's behavior, paano ba ito pinalaki, psychological condition. So, lahat na, no? Tinitignan ng korte. At of course, yung incurability niya, again, hindi po ito yung incurability in the clinical sense, pero incurable na, again, hindi niya na magagawa ng paraan, no, yung kanyang, or hindi niya na mako-comply talaga yung essential marital obligations na hinahanap po ng ating batas. At sa mga nag-a-apply po nito, no, again po, pina-file po ito sa RTC. Pero bago po yung procedure, no, meron lang isang kaso na lumabas po, 2024, kung saan dito napatunayan na maaari palang yung unjustified absence o yung pag-abandona ng walang dahilan, no, ay pwedeng matrato as no, merong psychological incapacity. Pero ito muna, flash muna. Flash Report. Flash Report! Ano ba to? Sunod-sunod na shooting incident, no? Diyan po sa may McKinley. Bangged Abra pa rin po. 3 ang biktima. RH41 Romy Gonzales. Ibalita mo nga to, Romy. Wala pang 1 oras matapos barilin at mapatay yung si Dr. Francisco Vera Jr. at Mr. Odilon Perry, isang guro at dentista yan sa may area ng Zone 4. Ngayon naman may nangyari ulit na shooting incident sa corner naman ng Pratt at Nat King Street, palapit sa Kapitolyo ng Abra, sa Bangged Abra. Kung makikita mo sa larawan, attorney, 3 ang nakandusay at mukhang mga payna. Dead on the spot ang mga yan. Kapapadala lamang ng ating mga reliable source yung naturang larawan ngayon. Grabe na itong nangyayaring mga patayan dyan sa lalawigan ng Abra, partikular dyan sa kabisera ng Bangged. Tuloy ay nananawagan na itong ating mga kababayan na wag na lang lumabas sa kanilang bahay sapagkat nakakatakot na itong nangyayari. General Marabil, ano ba ang dapat na guidance mo sa Abra PNP at sa Cordillera PNP? Sunod-sunod na po ang mga
patayan sa Bangged Abra. Ngayong gabi, dalawa, isang doktor at isang teacher. Ngayon, 3 katao na, puro kalalakihan, ang binaril malapit dyan sa may area ng Capitol sa Bangged Abra. Dapat ay kumilos ng PNP dahil kahapon meron na naman binaril. Kanina tanghali, may inambush na barangay captain. Kagabi, may binaril sa Bangged Abra. Isang driver ng mayoralty candidate ng Tineg Abra ang binaril din kagabi, attorney. Kung kaya nakakatakot ng talaga. So dapat kumilos na, wag nang magbaang-maangan yung mga opisyal natin ng Abra PNP dyan, kumilos kayo sapagkat merong gun ban. Pero bakit na yung mga armas na ginagamit ay tila hindi na-check itong mga to? At puro shooting incident ang nangyayari dito, attorney. Wala pang pagkakalanlan yung 3 biktima at mamaya siguro pagbalik natin ay sana makuha na natin yung mga full detail ng naturang insidente. Kung nakikinig ang pamunan ng PNP dyan sa Campo Crame, 2 magkasunod, in fact 3 mula kaninang umaga ang nangyaring mga insidente ng pamamaril sa Bangged Abra. Ilang araw na lang bago mag-umpisa itong formal na campaign ng mga local candidates sa naturang lalawigan. Magbabalik tayo sa iba pang mga detalye. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa GZR8. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzalez. Tama yan, no? Panawagan po dun sa Chief PNP dyan sa May Abra. Ano na po bang nangyayari dyan sa inyo, no? At ano ba ang kailangan gawin para maging safe ang ating mga kababayan? At medyo alarming itong sunod-sunod na shooting incident. Maraming salamat, Romy Gonzalez. Sa pagpapatuloy po ng ating usapin, no? Ito po yung isang classic case, no? Na dinadesisyonan po last year lang po ito, 2024, kung saan, no, sinabi po ng Korte Suprema na yung unjustified abandonment, no, ng walang dahilan po sa iyong pamilya ay maaari pong of course maging psychological incapacity on the part of the spouse na nag-neglect or nag-abandon ng family, no. Ang kaso na to, no, nag-stem po siya, no, kung saan, no, si Miss Leonora, no, ganda ng pangalan, Leonora, siya po ay nagpakasal kay Alfredo. Yan. Noong 1984. Okay? Hindi po. Siya pala ay nag-file ng petition for declaration of nullity of marriage 1984. No? Sila po ay mag-asawa. So, nag-testify si Leonora na sila po ay magkakilala sa trabaho, naging mag-asawa, at nung umpisa ay okay naman po, no? Naging smooth ang kanilang pagsasama. And then later on, nag-manifest daw yung psychological incapacity ni Alfredo, no? Itong si Alfredo kasi lagi na lang late umuwi ng bahay, tapos umaga na umuwi, lagi na lang nakikipag inuman sa mga kaibigan, at he neglected his duty, no? At hindi siya nagpo-provide sa kanyang pamilya. At parang tinatrato niya lang na ka-roommate itong si Leonora, no? At itong si Alfredo hindi pa nakontento, no? Siya po ay nagkaroon ng illicit affairs. So nawala na yung pagmamahalan, wala nang respetuhan, at yung exclusivity, no, yung fidelity, no, wala na rin kasi alam nyo nangyari, naghanap ng iba, kulang pa, no? Bukod dun sa naghanap ng iba, pinakasalan pa yung kanyang kalaguyo noong 1994. At hindi lang yan. After na may pakasalan ng pangalawa, mayroon pang pinakasalan na pangatlo. 2000, no? Meron din siyang pinakasalan na ibang babae. 3 ang pinakasalan. Grabe na ito, no? So again, tinestify po nung mga pamilya ni Leonora, mga kaibigan, na ito ay umalis ng bahay 1994 at 10 years after sila 10 years after sila magkarelasyon,
kasal. Kasi tama ba, 1984 sila kinasal. So 1994, naghiwalay na sila, nakahanap ng iba, nagpakasal sa iba, 2000 nagpakasal pa sa iba, no? At between yung time na yon, itong si Alfredo hindi po siya nagpapadala ng hindi siya good provider, hindi siya nagpapadala, nagbibigay suporta sa kanila, no, sa kanyang mga anak. In fact, no, pumunta lang daw siya noong recognition ng isang anak nila at nagstay lang siya less than an hour, no? So ang katanong po doon, no, whether or not, no, yung tagal po ng kanyang pagkawala, no, at pag-abandona at pag-neglect, no, doon sa pamilya niya, matatawag po ba na meron siyang psychological incapacity? Kasama na po, of course, yung pagpapakasal niya ng ilang ulit habang kasal siya doon sa kanyang unang asawa. At sinabi po ng Korte Suprema, no, again, no, maaaring ito ay sa totality nung pinag-uusapan natin na hindi na, no, makapag-comply dun sa marital obligations, pagmamahal, na wala na ang respeto, fidelity, walang loyalty, nagpakasal sa iba, dalawa pa ang pinakasalan, hindi nagpo-provide o nagsusuporta sa kanilang mga supling at sa kanyang asawa, at wala na, no, hindi nakipagtulungan, no, doon. At cohabitation, wala na rin cohabitation kasi nga sa iba na, no. So ito po ay in total, no, maaari pong gamitin, no, para na ground po kapag kayo po ay magpa-file ng declaration of nullity of marriage on the ground of psychological incapacity, no? So nag-grant po ang kasong ito at napatunayan ang spouse po niya na si Alfredo ay merong psychological incapacity to fulfill the marital obligations dun po sa kanyang wife. Sabi ni Jasper G, no, kung may grabe na psychological, di na lang siguro papakasal kung uyab. Parang papunta doon, most likely pati di na lang uyab. Tama po ba? Shoutout din po, ayan, magandang gabi sa mga nanonood sa atin. Kina, of course, ito po silipin ko lamang po yung mga nanonood sa atin sa DZRH News Television. Magandang gabi po, of course, kina, ay, ang ingay, wait lang po. Eco Ferrer, Jerry Sumagaysay, Valentino Poncia, Maricor Angeles, Rodel Anasio, Henry Dolohan, Anthony Abrenica, and Chang. Naku, sabi dito, bakit sunod-sunod ang nangyayaring kaguluhan dito? What is happening in the Philippines? Shoutout na rin po sa mga nanonood sa atin. Yung mga iba po na hindi po nabate, baka next time na lamang po, habol po ako. Good evening, Violeta Sembrano, Norma Flores, si Joseph Garimbao, Cyrus Agnote, Belen Rivera, Joseph Abalos, Grace Recta, and Amon Biton. At ganun din po sa mga nanonood sa atin sa may Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV, and Madera Cable TV. Ayan. At syempre, last na lang po, no, na mga tips pa po, no. Again, kung kayo po ay magpa-file ng petition for annulment, gagamitin niyo po again tong psychological incapacity. So fina-file po to, no, sa RTC, Regional Trial Court, and of course, no, may effect po kapag halimbawa nag-grant po ang inyong petition for declaration of nullity of marriage. Ang status ng marriage nyo, again, void ab initio, void from the very beginning, as if hindi po ito nangyari, no? Wala pong visa. Property relation po, of course, ay mariresolve. Magkakaroon po ng liquidation of properties. Ang mga children po, mga anak po na na-conceive or born during a void marriage, hindi po sila considered as illegitimate. Again, sila po ay legitimate pa rin. Andyan pa rin po yung right to support and inheritance, no? Nandyan pa rin po yung karapatan po ng mga anak po ninyo, and of course yung right to remarry ng other spouse, siya po ay maaaring payagan na makapag asawang muli at makahanap ng pangalawang pag-ibig.
Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin. Again po, ako po si Attorney Cam. Hanapin niyo po ako sa TikTok, ATTYCA, Attorney Cam po. Minsan po tayo po sumasagot dyan, pro bono, para sa ating mga kababayan. Friday, tayo po ay magkita-kita ulit at magkarinigan. Nakasama niyo po akin, si Attorney Cam tomorrow, si Attorney Rina Seco. Dito lang po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:30 ng gabi. Magandang gabi po. Ang oras na